Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw? Isang pananaw tungkol sa tiwala at katapatan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli ninyo akong samahan sa isa na namang paglalakbay ng puso. Sinasabi nilang ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang mundong binuo mo ng buong pagmahal ay guguho sa isang iglap dahil lamang sa isang tirasong papel? Halina, pakinggan natin ang kwento ni Diwa. Ang umaga ay laging perpekto sa tahanan ng mga Salcedo, Montenegro. Para kay Diwa, ang simoy ng umaga ay may kasamang amoy ng bagong lutong sinangag at kaping barako na paborito ng kanyang asawang si Silas. Ang bawat sulok ng kanilang bahay sa lungsod ng Alunig ay testimonya ng isang buhay na pinangarap niya, isang masayang pamilya. Ang halakhak ng kanilang 6 na taong gulang na anak na si Noel, habang naghahabulan sila ng kanilang golden retriever sa hardin, ang musika sa kanyang pandig. Mami, Mami Look, sigaw ni Noel, ipinapakita ang isang bulaklak na pinitas niya. Ngumiti si Diwa, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. That's beautiful, anak. Para kanino yan? For you po. Lumumod siya at niyakap ang anak ng mahigpit. Ito ang kanyang mundo, si Noel at si Silas. Kanina lang, bago umalis papuntang opisina, hinalikan siya ni Silas sa labi, isang halik na matamis at pamilyar. I love you, Wei-Fei. I'll be home early tonight, bulong nito sa kanya. At gaya ng dati, naniwala siya. Palagi siyang naniniwala. Habang nililikpit ni Diwa ang almusalan, napansin niya ang mamahaling Amerikana ni Silas na naiwan sa sandalan ng silya. Kinuha niya ito. Hinaplos ang tela. Ito ang amoy ni Silas. Amoy ng seguridad. Amoy ng kanyang mundo. Dadalihin niya sana ito sa kanilang silid nang may maramdaman siyang isang bagay sa bulsa nito. Isang nakatuping papel. Sa una, hindi niya ito pinansin. Marahil ay resibo lang ito ng gasolina o parking. Ngunit dahil ugali na niyang linisin ang mga bulsa ng asawa bago ilagay sa labahan, kinuha niya ito at doon nagbago ang lahat. Hindi ito ordinaryong resibo. Galing ito sa The Azure Oasis, isang 5-star hotel na kilala sa Karanyaan nito. Nakapangalan kay Mr. Silas Montenegro. Ang petsa ay noong nakaraang linggo, ang mismong araw na sinabi nitong mag-isa siyang nagpunta sa isang business conference sa kabilang probinsya. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghina ni Diwa. Ang nakasulat sa ilalim ng pangalan ng hotel ay Double Deluxe Room. 2 tao. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Diwa. Napaupo siya sa silang kinauupuan kanina ni Silas. Ang pintig ng kanyang puso ay biglang bumilis, dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Baka nagkamali lang sila. Baka ito lang ang alay labon na kwarto. Maraming posibleng dahilan. Sinubukan niyang isipin ang mga paliwanag. Baka may kasama siyang kliyente. Baka. Ngunit wala siyang maisip na dahilan kung bakit hindi ito babanggitin sa kanya ni Silas. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tao lang ang mapagtatanungan niya, ang matatakbuhan niya sa mga ganitong pagkakataon, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid mula sa ampunan, si Lyra. Hello, friend. Sagot ni Lyra sa kabilang linya, ang boses ay kasing tamis ng dati. Lyra,
May itatanong sana ako. Simula ni Diwa. Hirap na hirap. Ayusin ang mga salita. Ikinuwento niya ang tungkol sa resido. Narinig niya ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Hala, friend, baka naman na, stress ka lang masyado. Alam mo naman sa mga hotel, minsan yan talaga ang binibigay nilang room, kahit isa lang ang tao. Tsaka, kilala mo naman, si Silas. Hindi niya gagawin ang iniisip mo. Mahal na mahal ka nun. Ang mga salita ni Lyra ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nad. Aalam niyang kaba. Marahil ay tama si Lyra. Marahil ay nagiging paranoid lang siya. Siguro nga, mahinang sagot ni Diwa. Salamat, friend. Kailangan ko lang sigurong marinig yon. Walang problema. Basta, huwag ka nang isip ng kung ano. Ano ha? See you later. Pagkatapos ng tawag, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Itinuloy niyang muli ang resibo at itinago sa kanyang bulsa. Subalit habang nagpapatuloy ang araw, ang maliit na binhi ng pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali. Kinagabihan, habang mahimbing na natutog si Noel, hindi na nakatiis si Diwa. Kinuha niya ang resibo at tinitigan itong muli. May numero ng telepono ng hotel na nakasulat doon. Isang tawag lang. Diwa. Para lang mapanatag ka, sabi niya sa sarili. Nanginginig ang daliri, pinindot niya ang mga numero. Sumagot ang isang magalang na receptionist. Good evening, Glaser. Sis Odell. How may I help you? Good evening. I just want to confirm, pa-booking from last week, sabi ni Diwa, pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. Under the name Silas Montenegro. Narinig niya ang pagtipa sa keyboard. One moment, ma'am. Yes, I have that here. Adabag the last room. Checked. I'll on the on saldante. Checked out when the on IT. Is there any problem with the billing? Nanuyo ang lalamunan ni Diwa. No problem. Yeah. I just wanted to ask if may naiwan po bang gamit sa kwarto. May husband this, he lost something. Let me check our lost and found log. Ma'am. Yes. Mayroon po. Ang housekeeping po ay nakakita ng isang silk scarf na naiwan sa upuan. Isang silk scarf. Biglang sumikit ang dibdib ni Diwa. Okay. Thank you. Hirap niyang sabi. You're welcome, ma'am. By the way, para lang po ma-confirm natin, may initials po yung scarf para kung sakaling may ibang mag-climb. May initials po, ma'am. Lyra Agustin. Nabitiwan ni Diwa ang telepono. Pumagsak ito sa makapal na karpet nang walang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging katahimikan ng kanilang perpektong bahay at ang malakas na tunog ng pagbasag ng kanyang perpektong mundo. Walang tulog si Diwa ng gabing iyon. Ang bawat tiktak ng orasan sa kanilang silid ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang bawat paghina ni Silas sa kanyang tabi na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay parang lason na unting kumakalat sa kanyang sistna. Tira Agustin. Ang mga letra ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi na siya ang naghanda ng almusal. Pagbaba ni Silas mula sa kanilang silid,
Nadatnan niya si Diwa na nakaupo sa sala. Tahimik, malamig ang titig, at hawak ang kanyang Amerikana mula kahapon. Sa mesa, sa harap niya, ay nakalatag ang resibo ng hotel. Napakunot ang noo ni Silas. "Wafay, hindi ka pa ba maghahanda ng breakfast para kay Noel?" Hindi sumagot si Diwa. Dahan lang niyang itinaas ang kanyang tingin, at sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, nakita ni Silas ang isang bagay sa mga mata ng kanyang asawa na hindi niya pa nakikita dati, Yelo. "Saan ka galing noong ika-17?" Tanong ni Diwa. Ang boses ay kalmadong ngunit may bigat. Natigilan si Silas. "What are you talking about?" "Nasa business conference ako sa Laguna." "Diba? I told you that." "Isa ka lang ba?" "Of course," mabilis na sagot ni Silas, ngunit may bahagyang pagbabago sa kanyang tono. Nagsimula na itong maging depensibo. "Ano bang kasing mga tanong yan, Diwa?" Ang aga. Inilapag ni Diwa ang resibo sa mesa at itinulak ito palapit sa kanya. "Isang double deluxe room, Silas. Bakit kailangan mo ng kwarto para sa 2 tao kung isa ka lang?" Nakita ni Diwa ang pagkisot, ang gulat sa mga mata ni Silas. Bago ito, napalitan ng inis. "What is this? Pinakikialaman mo ba ang mga gamit ko?" Sigaw nito. Ang boses ay biglang tumaas. "For God's sake, Diwa, it's just a receipt. Baka yan lang ang available na kwarto. Hindi ko na pinansin." "Talaga ba?" sabi ni Diwa. Hindi natitinag. At ang scarf na may initials na na naiwan sa kwarto. Baka sa housekeeping din yon. Doon, natamyan si Silas. Ang kanyang mukha ay namutla, ngunit ilang sandali lang iyon. Bigla siyang huminga ng malalim, at ang kanyang ekspresyon ay naging isang maskara ng pagkadismaya at sakit. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, ito ang tingin mo sa akin, na kaya kitang lokohin. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Lira, may dalang isang kahon ng cake na may malapad na ngiti. "Good morning, happy family." Surprise. Natigil ang kanyang ngiti nang makita ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. "Oh, anong nangyayari dito? Nakaistorbo ba ako?" "Hindi, Lira. Tama lang ang dating mo," sabi ni Diwa. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kaibigan. "Siguro ay maipapaliwanag mo sa akin kung bakit ang scarf mo ay naiwan sa hotel room kung saan nag-check-in si Silas." Biglang nalaki ang mga mata ni Lira. Pagkatapos, na parang isang artista sa entablado, nagsimula siyang maiyak. Ang mga luha ay sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. "Oh my God, friend! Anong iniisip mo?" "Nakita ko mas si Silas doon, pero hindi sa paraang iniisip mo." Lumapit siya kay Diwa. Sinusubukang hawakan ang kanyang kamay, ngunit iniwas ito ni Diwa. "May kinakausap kasi akong secret business partner, Diwa." Umiikbing sabi ni Lira. "Isang malaking investor. Ayokong sabihin, kahit kanino hanggat hindi pa sigurado." Nagkataon lang na nandoon din si Silas. "Nagpatulong lang ako sa kanya na piliw ang kontrata sa coffee shop ng hotel. Yung scarf, siguro ay naiwan ko nang hindi sinasadya." Tumingin si Lira kay Silas na may mga matang nagmamakaawa. "Silas, please, sabihin mo sa kanya ang totoo." Agad na sinakyan ni Silas ang pagkakataon. Lumapit siya kay Diwa at hinawakan ito sa magkabilang balikat.
Si Woyre? May paliwanag ang lahat. Lira needed my help. It was purely business. Hindi ko masabi sa'yo dahil sikreto pa ang deal niya. Ngulit hindi pa rin kumbinsido si Diwa. At kailangan ninyong magkita sa isang hotel, sa isang probinsya kung saan ka dapat mag-isa. Tuon na nagbago ang diskalte nila. Ang mukha ni sila ay napuno ng aalala, isang petting pad. Aalala. Honey, napapansin ko. You've been stressed lately. Masyado ka nang iisip. Aalala na kami sa'yo ni Lira. Ayon si Lira, pinupunasan ang kanyang mga peting luha. O nga, Fran. Dala lang yan ng pagod. We're just worried about you. Alam naming mahal na mahal mo si Silas, pero minsan ang sobrang pagmamahal ay nagiging paranoia. Para kay Diwa, ang mga salita nila ay parang mga pader na unting nagsasara sa paligid niya. Sinasakal siya. Sila ang may kasalanan, ngunit bigla siya ang pinalalabas na may problema sa pag-iisip. Siya ang masama. Hindi ako baliw, mahinang sabi ni Diwa, ngunit maging siya ay nagsisimula ng magduda sa sarili. Ang kanilang mga paliwanag, kahit na manipis, ay nagbigay ng sapat na puwang para sa pagdududa. Paano kung tama sila? Paano kung imahinasyon niya lang ang lahat? Nakita ni Silas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ito na ang huling hirit. Niyakap niya si Diwa ng mahigpit, isang yakap na hindi na kasing init ng dati. I'm sorry, wife. Bulong niya. Hindi ito amin sa kasalanan, kundi isang paghingi ng tawad dahil alala si Diwa. And sorry kung alala ka. I promise that won't happen again. It was nothing. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw at si Noel. Nakatayo lang si Diwa sa loob ng yakap na yon, hindi gumagalaw. Ang isip ay gulo. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala dahil ang alternatibo ay masakit. Ang alternatibo ay ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Umiwalay si Silas sa yakap at hinalikan siya sa noo, isang halik na malamig na parang yelo. Isang halik ng ahas. Kinagabihan, matapos ang isang araw ng peking pagpapatawag at pilit ng ngiti, iisa si Diwa sa kanilang study room. Sinusubukan niyang ibalik sa normal ang lahat, ngunit may mali. May malaking mali. Biglang tumunog ang kanyang laptop. Isang notifikasyon ng bagong email. Ang nagpadala ay isang anonymous waste of flower. Ang subject, para sa iyong kaligtasan. Nanginginig ang kamay. Binuksan niya ang email. Wala itong mensahe, isang attachment lang, isang cliff file. Pagbukas niya rito, bumungad sa kanya ang mga financial statement, mga bank transfer record mula sa Montenegro Prime Holdings. Isang malaking halaga, milyon, ang inilipat mula sa account ng kumpanya papunta sa isang pribadong account. Nalandig ang buong katawan ni Diwa nang mabasa niya ang pangalan ng may-ari ng pribadong account na yon. Ang nakasulat ay ang kanyang sariling pangalan, Diwa Salcedo. Ang gabi ay naging isang mahabang bangungot para kay Diwa. Ulit niyang tinitingnan ang mga dokumento sa screen ng laptop. Pilit na hinahanapan ng mali ng kahit anong patunay na isa lang itong masamang biro. Ngunit ang mga numero, ang mga pangalan, ang kanyang pirma na perpektong piniki, lahat ay naroon. Isang bitag na maingat na inihanda.
Hindi na ito tungkol sa isang scarf o sa isang gabi sa hotel. Ito ay isang plano, isang malawak at masalimuot na plano para wasakin siya. Hindi niya namalayan ng oras. Ang kadiliman ng gabi ay napalitan na ng maputlang liwanag ng bukang. Liwayway. Umaba siya sa kusina. Puliro. Balak na harapin si Silas at itanong kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito. Ngunit hindi na siya umabot sa pagkakataong yun. Isang malakas at marahas na kalampag sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Nagising si Noel sa lakas nito at nagsimulang umiyak mula sa kanyang silid. Bago pa man makagalaw si Diwa. Bumukas na ang pinto at pumasok ang ilang pulis na may dalang waran. Diwa Salcedo. Anong nang isa sa kanila? Ang boses ay walang emosyon. Ako nga po. Anong problema? Nanginginig na tanong ni Diwa. Pumaba si Silas mula sa itaas, bihis na para pumasok sa opisina. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng gulat at pag-aalala. Anong nangyayari dito po, Frasers? We have a warrant for your wife's arrest. Sabi ng pulis habang papalapit kay Diwa. For syndicate estafa and falsification of corporate documents. Ano? Imposible yan. Sigaw ni Silas, ngunit hindi niya tiningnan si Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga pulis, ginagampanan ang papel, ang isang naguguluhang asawa. Mommy, narinig ni Diwa ang takot sa boses ni Noel na pababa na ng hagdan. Mel, bumalik ta sa kwarto. Sigaw ni Diwa. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ng kanyang anak ang eksena, ang kanyang ina, na pinupusasan ng 2 pulis. Ang imaheng iyon ang mawasak sa kawalang malay ng isang bata. Isang malaking pagkakamali ito, paulit-ulit, nasabi ni Diwa habang kinakalagad siya palabas. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap kay Silas. Gawin mo ang lahat, Silas. Tulungan mo ako. Ngunit ang nakita lang niya sa mga mata nito ay isang malamig na distansya. Ang huling narinig niya, bago isara ang pinto ng police car, ay ang nakabibinging iyak ng kanyang anak na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ang interrogation room ay malamig at walang buhay, kabaliktaran ng mainit niyang tahanan. Sa harap niya ay isang tumbok ng ebidensya, ang mga bank statement, ang mga peking email kung saan inutusan niya ang accounting na ilipat, ang pondo, ang mga dokumentong may perpektong peking pirma niya. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam ang tungkol diyan, sir. Paulit. Ulit niyang sinasabi, ngunit ang kanyang mga salita ay parang hanging dumadaan lang sa tinga ng mga investigador. Para sa kanila, siya ay isa na namang mayaman na asawa na naging ganid sa pera. Ang sumunod na mga araw ay isang mabilis at nakalilitong bangungot. Ang pamilyang Montenegro ay kumuha ng isang abogado para sa kanya. Ngunit ramdam ni Diwa na ang abogado ay naroon, hindi para ipagtanggol siya, kundi para siguruhing matatalo siya. Tumating ang araw ng paglilitis. Nakaupo si Diwa sa loob ng korte. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa sarili niyang kahedya. Ang lahat ay gumagalaw na parang slow motion. Unang tumestigo si Silas. Sa kanyang mamahaling suit, tumayo siya roon na may ekspresyon ng isang lalaking nawasak ang puso. I trusted my wife with everything. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. I gave your access to our company, to our lives. Hindi ko akalain na magagawa niya ito sa amin, sa pamilya namin. Pagkatapos ay isinalaysay niya ang isang kwento ng kasinungalingan, kung paano niya natuklasan ng mga irregularidad, kung paano niya kinompronta si Diwa,
at kung paano ito umamin sa kanya sa isang pribadong pag-uusap. Bawat salita ay isang patalin na bumaon sa puso ni Diwa. Sunod na tinawag ang saksi, si Lyra Agustin. Umiiyak si Lyra habang papalapit sa witness stand. Mahal na mahal ko si Diwa. Simula niya, ang boses ay basad. Para ko na siyang kapatid. Noong una kong nalaman, hindi ako naniwala. Ipinagtanggol ko siya kay Silas. Pero ipinakita niya sa akin ang mga ebidensya. At bilang Chief Financial Officer ng Montenegro Kind, tungkulin pong protektahan ng kumpanya. Tumingin si Lyra kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking awa. I'm so sorry, Diwa. I'm so sorry. Iyon na ang pinanapa ko sa kanyang kabaong. Ang testimonya ng kanyang asawa, ang pagkumpirma ng kanyang matalik na kaibigan, ang mga ebidensyang hindi niya kayang pabulaanan. Wala siyang kalaban-laban. Having heard all the testimonies examined, all the evidence presented, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay malakas at pinal. Disqualifies the defendant, Diwa Salcedo, guilty beyond a reasonable doubt. Gumuho ang mundo ni Diwa. Ang mga salitang guilty ay umalingaw-ngaw sa courtroom. The court sentences, itla minimum of 20 years in prison at the correctional facility of Tugos, Dilin. Hindi na niya narinig ang iba pa. Bigla siyang tumayo, ang lahat ng kontrol ay nawala. Hindi, kasinungalingan ng lahat ng yan. Inosente ako. Ngunit hindi pera o kalayaan ang isinisigaw ng kanyang kaluluwa. Ang anak ko. Si Noel. Huwag ninyong ilayo sa akin ang anak ko. 2 gwardiya ang humawak sa kanya. Habang kinakalagkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap si Silas. Nakita niya ito sa isang sulok, nakatayo. Hindi makatingin sa kanya. Sa tabi nito, si Lyra na dahang ipinapatong ang kamay sa braso ni Silas bilang pampalubag, loob. Sa loob ng sasakyang maghahatid sa kanya, sa bilangguan, patuloy sa pag-agos ang mga luha ni Diwa. Wala nang natira. Kinuha nila ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan, at ang kanyang anak. Habang ang sasakyan ay nakahinto sa traffic, napatingin siya sa bintana. Isang pamilya na itim na sedan ang huminto sa tabi nila. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya si Silas na nagmamaneho at sa passenger seat, nakaupo si Lyra, nakasandal ang ulo sa balikat nito. Biglang lumingon si Lyra, na para bang alam niyang nakatingin si Diwa. Ang kanilang mangmang mata ay nagtagpo, at doon, sa gitna ng abalang kalsada, nawala ang lahat ng pagkukunmaris sa mukha ni Lyra. Ang mga peking luha at awa ay napalitan ng isang bagay na mas totoo at mas nakakakilabot, isang malamig, mapanukso at matagumpay na ngiti. Ang bilangguan ng Agos, Dilin, ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang estado ng pag-iisip. Ang amoy ng kalawang at sama ng loob ang bumabalot sa hangin. Ang bawat araw ay pareho. Isang walang katapusang siklo ng pagbibilang ng oras sa loob ng isang maliit at madilim na sauda. Para kay Diwa, ang bawat paglubog ng araw ay isang paalala ng isa na namang araw na malayo siya sa kanyang anak na si Noel. Sa mga unang linggo, para siyang isang buhay na patay. Halos hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang paghinga ay ang mga alaala ni Noel, ang amoy ng buhok nito, ang lambot ng mga kamay, ang tawa nitong pumupuno sa kanilang bahay. Ngayon, ang bahay na iyon ay sinakop na ng mga taong sumira sa kanyang buhay.
Ang isiping si Lyra ang kasama ngayon ni Noel sa hapagkainan, si Lyra ang nagbabasa ng kuwento para dito bago matulog, ay isang kidlat na paulit-ulit na tumatama sa kanyang puso. Ang pag-asa ay isang luho na hindi niya kayang taglayin. Ang kanyang abogado, na binayaran ng mga Montenegro, ay hindi na nagpakita. Iniwan siya. Nag-iisa. Isang hapon, habang nakatulala siya sa mga rehas na bakal ng kanyang selda, isang guwardya ang huminto sa harap niya. Salcedo, may bisita ka. Walang gana siyang tumayo. Sino ang bibisita sa kanya? Ang mga magulang niya ay matagal nang pumanaw. Wala na siyang ibang pamilya maliban kay Noel at alam niyang imposible si Silas o Lyra. Dinala siya sa the sitting area, isang silid na nahahati sa gitna ng isang makapal at maruming salani. Sa kabilang panig, isang lalaking hindi niya kilala ang naghihintay. Patapa ito. Marahil ay nasa mga huling taon ng 20s, nakasuot ng simpleng barong, at may dalang isang lumang leather briefcase. Ang kanyang mga mata ay matalino at seryoso, ngunit may bahid ng kabaitan. Sino ka? Tanong ni Diwa. Nang maupo siya, ang boses niya ay paos, dahil sa matagal na hindi pagganit. Magandang hapon, Ginang Salcedo. Ako po si Attorney Sinag David, pakilala ng lalaki. Ang boses ay kalmado at magalang. Hindi ako kumuha ng bagong abogado, matigas na sabi ni Diwa. Ang tiwala niya sa sistema ng hustisya sa mga abogado ay nawala na. Alam ko po, sagot ni Sinag, hindi na tinag sa kanyang tono. Narito po ako dahil sa isang non-profit organization, ang Liwanag Justice Initiative. Tumutulong po kami sa mga kaso na sa tingin namin ay may malaking posibilidad na isang miscarriage of justice. Pinag-aralan ko po ang kaso ninyo at naniniwala po ako na inosente kayo. Napatawa si Diwa, isang tawang walang saya, puno ng bait. Inosente. Anong silbi ng pagiging inosente kung lahat ng ebidensya ay nagsasabing hindi? Kung ang sarili mong asawa at matalik na kaibigan ang nagdiin sa'yo, huwag mo nang sayangin ang oras mo, attorney. Tumayo na si Diwa para umalis, ngunit pinigilan siya ng mga salita ni Sinag. Ang expert na nagsuri sa mga pirma ninyo, si Sir Alberto Reyes, ay biglang nag-retire at lumipat sa Canada 1 linggo matapos ang paglilitis. Ang accountant na si Dinette Elena Cruz na dapat ay magpapatunay na wala kayong access sa mga corporate fund transfers ay nag-resign dahil sa family emergency at hindi na mahana. Hindi po ba kayo nagtataka? Natigilan si Diwa. Umupo siyang muli. Dahan. Ang mga pangalang iyon, pamilya sa kanya. Sila ang mga taong tapat sa trabaho, mga taong hindi basta alis. Nagkataon lang ang lahat, bulong ni Diwa, mas para sa sarili niya kaysa kay Sinag. Ngunit kahit siya ay hindi na naniniwala sa sariling salita. Walang nagkataon lang, Ginang Salcedo, sabi ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Puno ng paninindigan. Ang kaso ninyo ay hindi isang simpleng frame. Ito ay isang perpektong operasyon. At ang mga perpektong operasyon ay laging may iniiwang maliliit na butas. Hayaan ninyo akong tulungan kayong hanapin ang mga butas na yon. Tinitigan ni Diwa ang batang abogado sa kanyang harapan. Akita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ngunit ang takot at kawalan ng tiwala ay mas malakas pa rin.
Bakit? Bakit mo ako tutulungan? Ano ang makukuha mo rito? Huminga ng malalim si Sinag. Tumukot siya sa kanyang briefcase at inilabas ang isang bagay, isang litrato. Inilapit niya ito sa salamin. Ang puso ni Diwa ay halos sumabob. Ito ay isang litrato ni Noel, kinunan mula sa malayo habang naglalaro ito sa parke ng eskwelahan. Nakaupo ito sa isang swing, mag-isa, at ang kanyang mga mata, kahit sa litrato, ay malungkot. Isang kalungkutang hindi dapat makita sa isang anim na taong gulang na bata. Isang kaibigan ko po ang kumuha niyan, mahinang sabi ni Sinag. Nakikita ko po ang sarili ko sa kanya. Lumaki rin po akong malayo sa aking ina. Alam ko po ang pakiramdam. Ang mga luhang matagal nang pinigilan ni Diwa ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang litratong iyon, ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang anak, iyon ang gumising sa natutulog na diwa sa kanyang kalooban. Hayaan ninyo akong ipaglaban kayo. Pagpapatuloy ni Sinag. Hindi lang para sa inyong kalayaan, kundi para sa kanya. Kailangan niya ang kanyang ina. Tumingin si Diwa mula sa litrato, pabalik sa mga mata ni Sinag David. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, sa gitna ng madilim na bilangwang ito, isang maliit na sinag ng liwanag ang tumagos. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa galit. Kailangan nating gawin ito para sa kanya, sabi ni Sinag. Dahang tumango si Diwa, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong damdamin na unting bumabalik sa kanya, pag-asa. Sige, bulong niya, ang boses ay nanginginig, ngunit buo. Tulungan mo ako. Ang mga mata ni Diwa na dati walang buhay ay nagkaroon ng apoy. Isang apoy na hindi na mamamatay. Ang visiting area ng Agos, Dilin, ay naging pansamantalang opisina. Ang maruming salamin na naghihiwalay sa kanila ay naging whiteboard. Ang bawat pagdalaw ni Sinag, diriglay hindi na lamang isang pagbisita, kundi isang pulong pandigma. Sa panig ni Diwa, ang apoy na sinindihan ng litrato ni Noel ay napaalam na hindi na siya ang babaeng naghihintay lang sa kawalan. Ngayon, siya ay isang aktibong kalahok sa kanyang sariling laban. Sa tulong ni Sinag, sinimulan niyang buuin muli ang puso ng kanyang nakaraan, hindi ang nakaraan ng kanilang masayang pagsasama, kundi ang nakaraan ng mga transaksyon at usapan sa negosyo ni Silas na dati hindi niya pinapansin. Isipin ninyong mabuti, Ginang Salcedo, sabi ni Sinag sa isa nilang pag-usap, habang nakalatag sa maliit na mesa ang mga kopya ng dokumento ng kaso. Kahit anong maliit na detalye, isang pangalan na nabanggit, isang proyekto na biglang nawala, isang pag-uusap na narinig ninyo nang hindi sinasadya. Ipinikit ni Diwa ang kanyang mga mata. Ang isip niya ay bumalik sa mga gabing ginagabi ng uwi si Silas, amoy alak, at may dalang stress mula sa opisina. Dati, ang ginagawa lang niya ay ihanda ang hapunan nito at pakinggan ang mga reklamo nito. Ngayon, sinubukan niyang alalahanin ang mga salitang binitawan nito. May isang proyekto. Dahang sabi ni Diwa, ang Laguna Sunrise Development. Lagi niyang sinasabi na yun ang magpapayaman sa amin ng husto. Ngunit bigla na lang, hindi na niya ito binanggit. Parang bulang naglaho. Itinala iyon ni Sinag. Ano pa? Mga pangalan. Laging may mga board meetings. Pero may isang tao siyang laging kinaiinisan. Masyado raw matuwid.
Masyadong maraming tanong. Pilit niyang hinukay sa kanyang alaala at pagkatapos, isang pangalan ang lumitaw. Gino Torres. Siya ang dating siya accountant. Bigla na lang siyang tinanggal ni Silas. Ang sabi niya sa akin, early retirement daw. Gino Torres, inulit ni Sinad, isinusulat ang pangalan. Ito ay isang magandang simula. Sa bawat detalye na naaalala ni Diwa, nararamdaman niyang nababawi niya ang isang piraso ng kanyang sarili. Ang dating asawang taga-sunod lang ay unting, nagiging isang strategist na nakakakita sa mga galaw ng kalaban. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang mamahaling restaurant, kung saan ang isang bote ng alak ay katumbas ng ilang buwang pagkain sa bilangguan, ang buhay, para kay Silas Montenegro ay perpekto. O dapat, sana ay perpekto. Toos, my love, sabi ni Lira, itinaas ang kanyang wine glass. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng mga chandelier. To our new beginning. At sa tuluyang pagkalimot sa nakaraan. Mumiti si Silas at itinaas din ang kanyang baso. Toos. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang si Lira ay masayang nagkukuwento tungkol sa mga plano niya para sa kanilang kasal at sa muling pagdedekorasyon ng bahay. Ang bahay na dati ay kay Diwa, ang isip ni Silas ay nasa ibang lugar. Ang kanyang telepono na nakapatong sa tabi ng kanyang plato ay bahagyang nag-debate. Kumakain na tayo, Silas. Thank you, patat, Pawe. Sabi ni Lira, may bahid ng inis sa kanyang boses. It might be important, paumanhin ni Silas. Tiningnan niya ang screen, isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasal sa kanyang contacts. May bago siyang abogado. Masyadong mabusisi. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Excuse me for a moment. Sabi niya kay Lira at mabilis na tumayo papunta sa banyo. Doon, sa loob ng isang cubicle, tinawagan niya ang numero. Anong ibig mong sabihin? Pungad niya nang sagutin ang tawag. Boss, sabi ng boses sa kabilang linya, isang private investigator na matagal na niyang binabayaran. Ang pangalan ng abogado ay Sinag David. Galing sa isang maliit na pro bono group, pero ang mga galaw niya, parang galing sa isang malaking law firm. Inalukay niya ang mga records ng kaso. Tanong na rin siya tungkol sa mga dating empleyado ng Montenegro Prime. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Silas. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay nabubulok na si Diwa sa bilangguan at tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Alam na ba niya kung sino ang nagpopondo sa kanya? Tanong ni Silas. Wala pa, boss. Mukhang malinis. Gumalaw ang gupo niya. Pero ang payo ko, boss, delikado ang abogadong ito. Hindi siya basta. Nagnit-ngit ang mga ngipin ni Silas. Gawin mo ang trabaho mo, bantayan ninyo siya. Bawat galaw niya, bawat taong kausapin niya, gusto kong malaman. Huwag mong hahayaang makahanap siya ng kahit ano. Ibinaba niya ang tawag at humarap sa salamin. Ang imahe na tumingin pabalik sa kanya ay ang isang lalaking mayaman, makapangyarihan, at nasa tuktok ng kanyang mundo. Ngulit sa kanyang mga mata, may isang anino na hindi na itago. Ang anino ng takot. Pagbalik niya sa mesa, ngumiti siya kay Lira na parang walang nangyari. Sorry, pabatat. It was just work. Ngunit sa gabing iyon,
Hindi na kasing tamis ng dati ang lasa ng alak, at ang mga plano para sa hinaharap ay biglang nagkaroon ng tunog ng isang bombang malapit ng sumabob. Makalipas ang ilang araw, sa muling pagbisita ni Sinag, may dala na siyang balita. May nalaman na po ako tungkol kay Gino Torres, yung dating chief accountant. Sabi niya kay Diwa, ang kanyang boses ay seryoso. Napuno ng pananabik si Diwa. Nasaan siya? Nakausap mo, na ba siya? Pwede ba siyang tumestigo? Umiling si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Sinubukan kong hanapin ang address niya, ang mga kamag, anak niya, lahat. Ngunit wala. Para siyang bula na naglaho. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Sinag ng diretso sa mga mata ni Diwa at ang sinabi niya ang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Gino Torres, 1 linggo matapos siyang tanggalin ni Silas Montenegro sa kumpanya. Nag-file siya ng missing person report para sa kanyang sarili sa pulisya. Pagkatapos noon, wala nang sinumang nakakita o nakarinig pa tungkol sa kanya. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Gino Torres ay parang isang mabigat na ulap na muling bumalot kay Dit. Ito na sana ang kanilang unang malaking lihid, ang unang lama sa pader na itinayo ni Silas, ngunit ito ay nauwi sa isa na namang blind spot. Ang takot na gumapang sa kanyang sistema ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Kung nagawang patahimikin ni Silas ang isang tapat na accountant, ano pa kaya ang kaya nitong gawin? Kailangan mong mag-ingat, Sinag. Sabi ni Diwa sa susunod nilang pagkikita, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kung alam nilang iimbestiga ka na, baka, ikaw na ang isunod nila. Mumiti lang si Sinag, isang ngiting pilit, ngunit nagalayong pakalmahin siya. Huwag ko kayong mag-alala sa akin, Ginang Salcedo. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ninyo at ang paglabas ng katotohanan. Ngunit sa araw na yon, may kakaiba kay Sinag. Ang kanyang dating seryosong postura ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Tila may dala siyang isang balitang mas mabigat pa kaysa sa kaso nila. May isa pa po akong sadya sa inyo ngayon. Simula niya, maingat na inilalabas sa arang isang brown envelope mula sa kanyang briefcase. Hindi po ito tungkol sa kaso ng estaka. Napakunot ang noo ni Diwa. Tungkol saan? Hindi sumagot si Sinag. Sa halip, nagtanong siya ng isang bagay na hindi inaasahan ni Diwa. Inang Salcedo, maaari ko po bang malaman ang kuwento sa likod ng kuwintas na suot ninyo? Automatikong napahawak si Diwa sa maliit na silver locket sa kanyang liig. Pihira niya itong tanggalin. Kupas na ito at may mga gasgas, ngunit ito ang iisang bagay na aari niya na uugnay sa kanya sa isang nakaraang hindi niya maalala. Ito, wala itong kwento. Sabi ng mga madre, sangtunan, suot ko na raw ito noong natagpuan nila ako sa kanilang tarangkahan bilang isang sanggol. Ito lang ang alaala ko sa mga magulang ko, kung sino man sila. Tumango si Sinag, na parabang iyon na ang kumpirmasyong hinihintay niya. Dahan niyang binuksan ang envelope at inilabas ang isang lumang litrato. Inilapit niya ito sa salamin. Sa litrato, may isang asawang nakangiti. Ang lalaki ay matitpuno at mukhang mabait, habang ang babae ay may isang klase ng ganda at dignidad na tila kabilang sa mataas na lipunan. Sa pagitan nila ay isang batang babae, mga 3 taong gulang, na may malaking nilaso sa buhok at sa leg ng batang iyon nakasabit ang isang pamilya ng silver locket. Napatitig si Diwa.
Ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Sino? Sino sila? Sila po si Don Ricardo at Doña Isabela de Vela. Sagot ni Sinad, ang kanyang boses ay malumanay. Isa sa mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa 25 taon na ang nakalis. Hindi ko maintindihan, bulong ni Diwa. 25 taon na ang nakalilis, pagpaportuloy ni Sinag, nawala ang kanilang nad. Iisang anak at tagapagmana. Isang kaso ng kidnapping na hindi naresolba. Walang ransom na hiningi. Walang katawan na natagpuan. Ang batang babae ay basta na lang naglaho. Tumingin si Sinag ng diretso sa mga mata ni Diwa. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa bilangguan ay naglaho. Ang pangalan po ng batang iyon ay hindi Diwa. Ang pangalan niya ay Hiraya. Parang isang bomba na sumabog sa isipan ni Diwa. Hiraya. Isang pangalang pamilyar, ngunit malayo. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong buhay na alam niya bilang isang ampon na lumaki sa hirap, ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Paano? Paano ninyo nalaman? Hirap niyang tanong. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakahawak pa rin sa kwintas. Ang liwanag, just as hinitchatil, ay isang front, ginang salsado. Ang totoo, ako po ay abogado ng Didila Estate. Ilang taon na po namin kayong hinahanap. Ang inyong ama, si Don Ricardo, ay pumanaw na may 5 taon na ang nakalipas dahil sa sakit sa puso. Ngunit ang inyong ina, si Doña Isabela, ay bumay pa at hindi po siya tumigil sa paghahanap sa inyo. Ang kulintas na yan, mayroon po itong kapares, isang maliit na susi na laging dala ni Doña Isabela na siyang tanging makakapagbukas sa laket na yan. Noong nabalitaan namin ang inyong kaso at nakita ang inyong litrato sa diaryo, napansin ng aming mga investigador ang kuwintas at doon kami nagsimulang umasa. Si Diwa ay hindi makapagsalita. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pagkalito, ng pagkabigla, ng isang pagtuklas na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkato. May ina siya. Isang inang naghahanap sa kanya. Hindi siya iisa sa mundo. Ang ibig sabihin nito, sabi ni Sinag, ay hindi na po tayo lumalaban ng mag-isa. Sa likod po ninyo ay ang buong yaman, impluensya, at kapangyarihan ng pamilyang Divila. Ang mga salita ay unting lumubog sa kanyang kamalayan. Ang kanyang laban para sa hustisya ay hindi na lamang laban ng isang ordinaryong babae na from rock. Mula sa simula, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bagong bigat at kapangyarihan, hindi na ito tungkol sa pagbawi lamang sa inyong kalayaan. Ngayon, ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng bagay na nararapat sa inyo, ang inyong pangalan, ang inyong karangalan, at ang inyong buhay. Tumingin si Diwa sa litrato ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, ay tumingin siya sa kanyang mga kamay na kinalyo na ng trabaho sa bilangguan. At sa uli, tumingin siya kay Sinad. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang bagay na mas matibay, mas matatag, at mas nakakatakot para sa kanyang mga kaaway, determinasyong kasing tigas ng makal. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad na ngayon lang niya narinig mula sa kanyang sarili. Sabihin mo sa akin ang lahat. Tungkol sa mga kaaway ko,
ang Montenegro Prime Holdings. Ang dating biktima ay wala na. Ang isinilang, sa sandaling iyon, sa loob ng maruming visiting area ng Agos, Dilin, ay isang reyna na handang bamiin ang kanyang kaharian. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Diwa, o mas tamang sabihing si Hiraya Dindrila, ay may hawak na kapangyarihan. Ang kanyang selda ay hindi na isang kulungan. Ito na ngayon ang kanyang torre, ang kanyang command center. Ang sahig na semento ay naging kanyang whiteboard kung saan, gamit ang isang maliit na piraso ng uling na nakuha niya, iginuguhit niya ang istruktura ng Montenegro Prime Holdings mula sa kanyang alaala, ang mga kahon na kumakatawan sa mga departamento, ang mga linyang uugnay sa mga taong may kapangyarihan. Lahat ay malinaw sa kanyang isipan. Dito, sabi ni Diwa sa isa nilang pulong ni Sinag, itinuturo ang isang bahagi ng kanyang diagram sa sahig. Ang subsidiary nila para sa logistics. Laging sinasabi ni Silas na dumudugo ng pera ang departamentong yan, pero hindi niya ito isinasara. Bakit? Baka po ginagamit nila itong front para sa ibang bagay. Mungkahin ni Sinag. Eksakto. Cost diverse. Mga peking resibo para sa mga materyales na hindi naman dumadating. Tuon ninyo, simulan ang paghahanap. Huwag muna nating atakihin ang ulo ng ahas. Putulin muna natin ang kanyang mga galamay, isa. Ang dating babaeng umiiyak na lang sa isang sulok ay naglaho na. Ang pumalit ay isang babaeng may malamig na kalkulasyon sa kanyang mga mata. Ang bawat alaala ng pagtataksil, bawat luhang pumatak para kay Noel, ay naging panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Inabayan niya si Sinag sa mga kahinaan ng imperyo ni Silas, isang proyektong real estate, na may mga environmental relation. Isang supplier na biglang yumaman ng walang dahilan. Isang political connection na may itinatagong baho. Pangadetaying dati mga walang kuwendang usapan lang sa hapagkainan. Ngayon ay mga bala na sa kanilang arsenal. At si Sinag, na ngayon ay may walang limitasyong pondo mula sa Dindrila Estate, ay kumilos ng mabilis. Sa penthouse office ng Montenegro Prime Holdings, si Silas Montenegro ay hindi mapakali. Sa loob ng isang linggo, ang kanyang perpektong mundo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ano na namang ito? Sigaw niya sa kanyang legal team, ibinabato ang isang folder sa ibabaw ng kanyang malaking mahogany desk. Isang cease and desist order mula sa DENR para sa Laguna Sunrise Project at isang summons para sa TAS. Ito siya ng isa sa mga supplier natin. Sunod na ito. Sir, we're handling it, sabi ng lead counsel niya. Pero parang may uudyok sa mga ahesyang ito na silitin tayo. Masyadong sabay. Sino ang may lakas ng loob na banggain tayo? Hindi namin sigurado, sir. Pero lahat ng ito ay nagsimula noong ang bagong abogado ni Ginang Salcedo. Si Diwa. Napatawa si Silas, isang tawang mapakla. Isang babaeng nabubulok sa kulungan. Ano ang magagawa niya? Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Ang abogadong iyon, si Sinagdirid. Paano niya nalaman ang tungkol sa mga maliliit na butas na yon sa kanyang operasyon? Para siyang nakiipaglaban sa isang multo, isang kalaban, na hindi niya nakikita, ngulit nararamdaman niya ang mga Alamin ninyo kung sino ang nasa likod ng abogadong yan. Utos niya. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat galaw niya. Nam-shut out ng isa na lang siya. Napasuntok siya sa kanyang mesa.
Ang galit at pagkalito ay naghahalo sa kanyang dibdib. Akala niya, tapos na ang laro. Hindi niya alam, nagsisimula pa lang ito. Sa kabilang panig ng Financial District, sa isang mas malaki at mas modernong opisina na tanaw ang buong lungsod, si Amihan Amiralas ay seryosong nagbabasa ng The Business Chronicle. Bilang CEO ng Rairas Corp, isang mabilis na lumalagong conglomerate at direktang kakompetensya ng Montenegro Prime, bawat segundo niya ay mahalaga. Ngunit isang maliit na artikulo sa page 5 ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang pamagat, Montenegro Prime, binabagyo ng mga legal na isyu. At sa loob ng artikulo, isang pangungusapang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mga isyong ito ay lumabas kasabay ng paghahain ng motion for reconsideration para sa kaso ng napatunayang guilty na si Diwa Salcedo, Montenegro. Diwa Salcedo, isang pangalan mula sa nakaraan. Ipinikit ni Amihan ang kanyang mga mata at bigla siyang bumalik sa panahon ng kolehiyo. Nakita niya ang sarili bilang isang torping binatilyong nakaupo sa isang sulok ng library, palihim na tinitingnan ang isang simpleng babae na may pinakamaliwanag na ngiti na nakita niya. Si Diwa. Lagi niya itong gustong lapitan, ngunit nauunahan siya lagi ng kaba. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang niya na ito ay may nobyo na isang mayabang at mayamang lalaki na nagngangalang Silas Montenegro. Simula noon, tinutok na lang niya ang kanyang atensyon sa pag-paaral at sa negosyo. Ngunit hindi nawala sa isip niya ang ngiting iyon. May mali sa kwentong ito. Bulong niya. Kilala niya si Diwa o ang Diwa na kilala niya noon. Mabait, simple at hindi kailanan magiging danid sa pera. Ang pagkakakulong nito dahil sa iskaka ay parang isang piyesa ng puzzle na hindi bumabagay sa larawan. Kinuha niya ang kanyang intercom. Mila, please call Attorney Santos. I want him in my office in 9 minutes. Yes. Sir, sagot ng kanyang sekretarya. Ibinaba ni Amihan ang intercom at muling tiningnan ang artikulo. Tinitigan niya ang pangalan ni Diwa. Hindi ka ganyang klaseng tao, bulong niya sa sarili. At aalamin ko kung ano ang totoong nangyari. Sa Agos, Dilin, natapos na ang oras ng dalaw. Bago umalis, may huling sinabi si Sinag kay Diwa. May magandang balita po ako. Sabi niya, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Mukhang hindi lang tayo ang nakapansin sa mga irregularidad sa kaso ninyo. Anong ibig mong sabihin? Si Amihan Reyes po, ang CEO ng Raidas Corp, ay naglabas ng isang public statement kaninang umaga. Sinabi niyang nakakabahala ang mga pattern ng legal pressure sa Montenegro Prime kasabay ng apela sa isang tila simpleng kaso ng istaka. Ipinahiwatig niyang may mas malaking kuwento sa likod nito at sinabing susubaybayan ng kanyang kumpanya ang mga pangyayari. Natigilan si Diwa. Amihan Reyes. Ang tahimik, ngunit matalinong kaklase niya noon. Isang hindi inaasahang kakampi ang lumitaw sa laban. Isang malaking tao ang nagpakita ng interes sa laban natin. Hiraya, sabi ni Sinag bago tuluyang umalis. At mukhang natatakot na ang kalaban. Naiwang isa si Diwa sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito katahimikan ng kalungkutan. Ito ay katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang pagpaparamdam ni Amihan Reyes ay parang gasolina na ibinuhos sa aalam na apol. Ang kaso ni Diwa ay hindi na lamang isang maliit na usapin sa korte, ito ay naging isang pampublikong isyu na uusapan sa matataas sa bilog ng negosyo.
Ang pangalan ng Montenegro ay nagsimulang madungisan. Ang mga investors ay umpisa ng magtanong at si Silas, sa unang pagkakataon, ay naramdaman ang tunay na panganib. Hindi na ito pwede, sabi ni Silas, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Sa isang madilim nila sulok sila ng isang banilira, malayo, sa mga matang mapanghusga. Masyado nang lumalaki ang gulo. Si Diwa, kahit nasa loob siya ng kulungan, nagagawa niya pa ring sirain ang buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lira, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot. Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Akala ko rin, sigaw ni Silas, napasuntok sa mesa. Pero ang abogadong yan, at ngayon pati si Reras, may kailangan tayong gawin. Isang bagay na pinal. Isang bagay na tuluyan ang magpapatahimik kay Diwa. Anong gagawin mo? Tumingin si Silas nang diretso sa mga mata ni Lira at ang nakita nito roon ay isang kadilimang hindi pa niya nakikita dati. Kung hindi natin kayang talunin ang Reyna sa kanyang laro, kailangan nating tanggalin ang Reyna sa chessboard. Permanently. Naintindihan ni Lira ang ibig sabihin ni Silas. At sa halip na matakot, isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang mukha. Kung babagsak si Silas, babagsak din siya. Wala na siyang babalikan. Gawin mo ang dapat gawin, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kay Silas. Sa loob ng agos, dilim, naramdaman ni Diwa ang pagbabago sa ihip ng hangin. Ang mga gwardya ay naging mas strikto. Ang ibang mga preso na dati binibigyan siya ng espasyo ay nagsimulang tumingin sa kanya nang may halong takot at sama ng loob. Isang gabi, habang naglilinis siya ng sahig ng pasilyo, isang matandang preso na nagngangalang Aling Nen ang tahimik na lumapit sa kanya. Si Aling Nen ay isa sa mga nirerespeto sa loob. Matagal na siya roon at alam niya ang lahat ng nangyayari. Mag-ingat ka, Isha. Bulong nito, hindi tumitingin kay Diwa habang nagpupunas ang pader. May malaking terang unika. May ipinapatrabaho sa loob. Nanigas si Diwa. Anong trabaho? Patahimikin daw ang maingay na testigo, sabi ni Aling Nen. At pagkatapos, ay mabilis na itong umalis na para bang wala silang pinag-usapan. Kinabukasan, sinubukan ni Diwa na makausap sa Sinag sa telepono para bigyan ito ng babala. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang kanyang phone call privileges ay biglang sinuspinde. May problema sa linya, sabi ng gwardya, ngunit alam ni Diwa na kasinungalingan iyon. Nagsimula siyang makaramdam ng pagka-clap. Ang kanyang koneksyon sa labas, ang mundo ay pinutol. Ang kanyang mga kakampi ay hindi siya mararating. Siya ay isa. Ang takot ay nagsimulang gumapang pabalik sa kanyang sistema. Ang tapang na kanyang inipon ay unting nauubos sa bawat anino na kanyang nakikita, sa bawat bulungan na kanyang naririnig. At pagkatapos, nangyari na nga. Isang hapon, habang ang mga preso ay nasa common area, isang away ang biglang sumiklab sa kabilang dulo ng silid. Isang away na halatang sinadya para mag-divert ng atensyon. Habang ang lahat ng gwardya ay tumakbo patungo sa gulo, isang grupo ng 3 babaeng preso, mga kilalang siga sa loob, ang dahang humiwalay sa karamihan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang target lamang, si Diwa. Napaatras si Diwa, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Walang lugar para takbuhan. Nakapalibot ng pader sa 3 panig at sa harap niya ay ang 3 babaeng may mga matang walang awa.
Mukhang may utang ka sa amin, Salsado. Sabi ng leader nila, isang babaeng may peklat sa mukha. Ipinakita nito ang isang bagay na kumikinang sa kanyang kamay, isang improvised na patalim na gawa sa isang piraso ng metal. Wala akong kasalanan sa inyo, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sinusubukang magpakatatag. Wala nga. Pero ang amo namin sa labas, malaki ang galit sa'yo, sagot ng babae. At pagkatapos ay suminyas ito sa dalawa niyang kasama. Tapusin na to. Sinugod nila si Diwa. Sinubukan niyang lumaban. Inamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Nakipagsigawan, nanulak, nangalmot. Ngunit tatlo sila laban sa isa. Mabilis siyang overpower. Ipinatumba siya sa sahig. Isang babae ang humawak sa kanyang mga braso, isa pa sa kanyang mga bindi. Ang babaeng may peklat ay lumuhod sa tabi niya. Itinaas ang patalin. Walang personalan ha? Trabaho lang, sabi nito. Ipinikit ni Diwa ang kanyang mga mata. Sa huling sandali ng kanyang buhay, isang imahe lang ang lumitaw sa kanyang isipan, ang mukha ni Noel. Tatawarin mo ako, anak. Hindi na makakauwi si Mami. Habang ang patalin ay pababa na sa kanya, isang nakabibinging tunog ng sirena ang biglang umalingaw sa buong bilangguan, ang lockdown alarm. Kasabay nito, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa entrance ng common area, isang sigaw na may awtoridad at kapangyarihan na nagpatigil sa lahat, pati na sa babaeng may hawak ng patalin. Pitawan niyo siya. Ang sigaw ay hindi galing sa isang ordinaryong gwardya. Itawan niyo siya kung ayaw ninyong mabulok habang buhay sa Bartolina. Dahang lumingon ang lahat, pati na si Diwa. Nakatayo sa may pintuan. Napapaligiran ng mga gwardya ng bilangguan at ang warden mismo ay isang babaeng hindi niya inaasahang makikita sa lugar na yon. Matangkad, elegante, kahit sa kanyang edad. Nakasuot ng mamahaling danit at may mga matang aapoy sa galit. Isang babaeng kilala ni Diwa. Ang matriarch ng pamilyang sumira sa kanya, si Victoria Montenegro, ang ina ni Silas. Ang gulo sa common area ay mabilis na naawat. Ang tatlong presong sumugod kay Diwa ay agad na kinalagkad patungo sa Bartolina o solitary confinement. Si Diwa naman, na may ilang dalos at pasa, ay dinala sa infirmary ng bilangguan. Ngunit hindi siya iniwan doon. Isang guwardiya ang nagbantay sa kanyang pinto at pagkalipas ng ilang minuto, ineskortan siya patungo sa isang maliit at malinis na opisina na bihirang gamitin. Isang silid para sa mga special na bisita. Pagpasok niya, naroon na ito, nakaupo sa isang silya na para bang siya ang reyna sa kanyang palasyo, si Victoria Montenegro. Ang babaeng huli niyang nakita ay noong ipinakilala siya ni Silas bilang kanyang nobya. Isang babaeng may mga matang kasing lamig ng yelo na sumusuri sa bawat galaw niya. Maupo ka, utos ni Victoria. Ang boses ay hindi nagbago. Puno pa rin ng awtoridad at walang bahid ng anumang emosyal. Umupo si Diwa sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito. Bakit ninyo ako tinulungan? Tinitigan siya ni Victoria Montenegro, isang titig na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Huwag kang magkamali. Hiya. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ang mga salita ay direkta at masakit. Ngunit totoo. Inagawa ko ito para sa aking apo, pagpapatuloy ni Victoria. Kinagawa ko ito para sa dugo ng mga Montenegro. Uminga siya ng malalim, at sa isang saglit, nakita ni Diwa ang isang lamat sa kanyang bakal na postura.
Isang lamat ng sakit at pagkadismaya. Pinalaki ko ang aking anak para maging isang leader. Matalino, malakas. Pero hindi ko siya pinalaki para maging isang halimaw. Ilang gabi na ang nakalipas, hindi ako mapakali. Ang pangalan ng aming pamilya ay nagsisimula ng madungisan dahil sa iskandalong ito. Isang gabi, habang pababa ako para kumuha ng isang basong tubig, narinig ko ang mga boses mula sa library. Boses ni Silas at ng ahas na si Lira. Masyado nang nagiging mapanganib si Dilwa. Silas, sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay hindi na matamis kundi puno ng lason. Kahit nasa kulungan siya, gumagawa siya ng paraan. Paano kung balang araw ay makalaya siya? Anong gagawin natin? Hindi siya makakalaya, sagot ni Silas. Pero paano kung oo? Ang anak niya, si Noel. Habang nariyan ang bata, may koneksyon pa rin siya sa pamilyang ito. Isang mapanganib na koneksyon, isang paalala, sabi ni Lira. Baka mas mabuti kung ilayo muna natin siya. Ipadala sa isang boarding school sa ibang bansa, sa isang lugar na malayo, kung saan hindi na siya makikita o mahahanap ni Diwa kahit kailan. Sa sandaling iyon, kwento ni Victoria, ang dugo ko ay parang naging yelo. Hindi lang buhay ni Diwa ang gusto nilang sirain. Ngayon, pati ang kinabukasan ng aking iisang apo ay gusto nilang kunin, ang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan namin. Doon ko naintindihan, ang aking anak ay bulan na sa ambisyon at sa kamandag ng babaeng iyon. Nawala na siya sa tamang landas. Hindi ko hahayaang isama niya sa kanyang pagbagsak ang aking apo. Kinabukasan, kumawa ako ng isang tawag. Ipinatawag ko ang aking pinagkakatiwalaang private investigator at ipinahanap ang lahat ng impormasyon tungkol kay Attorney Sinag David. At nang gabi ring iyon sa isang tahimik na coffee shop, sa unang pagkakataon ay hinarap ko ang abogado ng babaeng ipinakulong ng sarili kong anak. Alam kong nagtataka ka kung bakit ako narito, Attorney David, sabi ko sa kanya. Medyo po, Ginang Montenegro, sagot niya. Magalang ngunit alisto. Wala akong pinaligoy. Ligoy. Inilapag ko sa mesa ang isang maliit at itinlaas flash drive. Nasa loob niyan ang lahat ng kailangan mo, ang totoong mga libro ng Montenegro Prime, mga recording ng mga usapan, mga ebidensyang hindi lamang magpapalaya sa kliyente mo, kundi magpapakulong din sa anak ko. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. May isang kondisyon. Sabi ko, kapag natapos na ang lahat ng ito, gusto kong mapunta sa akin ang buong kustodya ng aking apo, si Noel. Nakatitig lang si Diwa kay Victoria, hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ang babaeng akala niya ay isa sa kanyang mga kaaway, ang ina ng lalaking sumira sa kanya, ang siya palang magiging susi sa kanyang kalayaan. Kaya nang malaman kong may plano silang ipatahimik ka dito sa loob, sabi ni Victoria, ang boses ay bumalik na sa dati nitong lamig. Kumilos na ako. Hindi pwedeng mamatay ang iisang alas laban sa kanila. Biglang bumukas ang pinto ng obisina. Pumasok si Sinagdirid kasama ang warden ng bilangguan. May dala siyang mga dokumento. Ginang Salcedo, sabi ni Sinag, isang malawak na ngiti ang nakapinta sa kanyang muka. Dahil sa mga bagong ebidensya na hindi mapabubulaanan, iso na po ang korte ng order para sa isang retrial. At kasama po nito ang order para sa inyong agarang paglaya on bail, effective, immediately. Paglaya. Ang isang salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Diwa. Paulit-ulit. Para itong isang panaginip.
Maaari ka nang umuwi, Diwa, sabi ni Victoria. Tumatayo na. Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Ihanda mo ang iyong sarili. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Pagkatapos, ay lumabas na ito ng silid, iniwan silang dalawa ni Sinad. Makalipas ang 1 oras, pagkatapos ng mabilis na proseso, si Diwa ay nakatayo na sa harap ng malalaking bakal na tarangkahan ng agos, dilin, ang parehong tarangkahan na pinasok niya bilang isang sawi at durog na babae. Dahan itong bumukas. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming buwan. Napapikit siya sa silaw. Ang hangin, ang sariwang hangin. Huminga siya ng malalim. Pagmulat niya, nakita niya si Sinag na naghihintay sa kanya, nakangiti. Ngunit hindi lang ito ang naghihintay. Sa tabi ni Sinag, nakasandal sa isang itim na kotse, nakatayo ang isang lalaking pamilyar mula sa kanyang nakaraan, si Amihan Reyes. Hindi ito nakangiti. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Isang tingin na puno ng mga bagay na hindi niya masabi. Pag-aalala, respeto at marahil, isang bagay na mas malalim pa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam ni Diwa na hindi na siya nag-iisa. Ang babaeng lumabas sa bilang buwan ay hindi na ang babaeng pumasok dito. Ang reyna ay nakalaya nang mula sa kanyang tour. Ang courtroom ay siksikan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ang kaso ng retrial ni Diwa Salsado laban sa POPO Philippines ay naging pinakamainit na balita sa bansa. Ang lahat ay naroon, mga mamamahayag, mga miyembro ng alta sosyedad, at ang mga pangunahing tauhan sa dula. Sa isang panig, nakaupo si Silas Montenegro at si Lira Agustin kasama ang kanilang high-profile na legal scene. Si Silas ay mukhang kalmado, ngunit ang panginginin ng kanyang daliri habang inaayos ang kanyang kurbata ay nagpapakita ng kanyang kaba. Si Lira, naman, ay maputla. Ang kanyang mga mata ay mailap, malayo, sa imahe ng kaawa, awang biktima na ipinakita niya noon. Sa kabilang panig, nakaupo si Diwa. Ngunit hindi na siya ang Diwa na huling nakita ng lahat. Sa kote na yon, ang kanyang simpleng damit bilang go ay napalitan ng isang eleganteng navy blue power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay may talin na kayang tumunaw ng bakal. Sa kanyang tabi ay si Sinag David, at sa likod nila ay isang hukbo ng mga abogado mula sa De Villa Estate. Sa audience, tahimik na nakaupo si Amihan Reyes at si Victoria Montenegro, dalawang hindi inaasahang manonood sa magkaibang dahilan. The prosecution may call its first witness, sabi ng hukom. Ang unang bahagi ng paglilitis ay isang uulit ng mga lumang kasinungalingan. Muling umakyat sa witness stand si Lira at si Silas. Inuulit ang kanilang mga kwento tungkol sa pagtataksil at kasakiman ni Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Sinag David. Sa cross-examination, si Sinag ay parang isang matador. Hinahayaang sumugod ang toro bago ito saksakin sa tamang pagkakataon. Ginang Agustin, tanong ni Sinag kay Lira, sinabi ninyo na kayo ay labis na nasaktan sa ginawa ng inyong matalik na kaibigan. Ngunit hindi ba't 3 linggo lamang matapos makulong si Ginang Salcedo? Kayo na ang tumiya sa kanyang bahay at isinuot ang kanyang mga alahas. Namula si Lira. I was just comforting Silas. I was devastated. At sa mabasa pag
comfort ang pag-book ng honeymoon suit sa Paris gamit ang credit card ng kumpanya, 1 buwan matapos ang conviction. Natigilan si Lyra. Ang mga tao sa courtroom ay nagsimulang magbulungan. Pagkatapos ay si Silas naman. Ginoong Montenegro, iginigiit ninyo na si Ginang Salcedo ang may control sa mga fund transfer. Ngulit maipapaliwanag niyo ba kung bakit ang lahat ng transfer ay nangyari gamit ang isang address na tres pabalik sa inyong private office? May si successible to many people, depensa ni Silas. Ngunit ang mga kasinungalingan nila ay unti-unti nang nababakbak. At pagkatapos, dumating na ang oras para sa alas ni Sinag. Your Honor, the defense would like to present new evidence. Isang audio recording. Isang katahimikan ang bumalot sa korte habang ipinapatugtog ang recording. Malinaw na narinig ng lahat ang boses ni Lyra, puno ng lason at takot. Paano kung balang araw ay makalaya siya? Ang anak niya, si Noel. Habang nariyan siya, may koneksyon pa rin siya sa pamilyang ito. Baka mas mabuti kung ilayo muna natin siya sa isang lugar na hindi na siya mahahanap ni Diwa kahit kailan. Isang kolektibong gasp ang narinig sa courtroom. Napatingin ang lahat kay Lyra na ngayon ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Napatingin din siya kay Silas. Naghahanap ng tulong, ngunit si Silas mismo ay namumutla, hindi makapaniwala. Objection, Your Honor. This is inadmissible. Sigaw ng abogado ni Silas. Objection, overruled, sabi ng hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso. Proceed, Attorney David. Ngunit hindi pa. Apos si Sinad. At ngayon, Your Honor, ang aming huling ebidensya. Isang malaking screen ang ibinaba sa harap ng korte. Ipinakita rito ang mga dokumento mula sa OS na ibinigay ni Victoria, ang 2 set ng libro ng Montenegro Prime, ang opisyal at ang totoo. Ang mga nakatagong account sa ibang bansa, ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na kanilang sinusuhulan. Ito ay hindi na lamang isang kaso ng estaka, ito ay isang malawak na criminal enterprise. Sa sandaling iyon, alam na ng lahat na tapos na ang laho. Umagsak si Lyra. Umiyak siya ng malakas sa witness stand at sa kanyang pagkasira, ginawa niya ang ginagawa ng lahat ng duwag. Nagturo siya. Siya ang nagplano ng lahat. Sigaw niya. Itinuturo si Silas. Sinunod ko lang siya. Mahal ko siya. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Si Silas naman ay napasigaw sa galit. Sinungaling. Kasama ka sa lahat ng ito. Ang korte ay naging isang sirko ng akusasyon at pagtataksil. At sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Diwa. Pinapanood ang pagguho ng mga taong sumira sa kanya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang mapait na katarungan. Sa huli, tinawag si Diwa para sa kanyang huling pahayag. Tumayo siya, hindi tumingin sa hukom, kundi sa lalaking dati niyang minahal. Your Honor, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Maraming taon na ang nasayang sa akin sa bilangguan dahil sa mga kasalanang hindi ko ginawa. Kinuha nila ang aking kalayaan, ang aking pangalan, at ang panahon na dapat ay kasama ko ang aking anak. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Silas. Pero sa araw na ito, habang nakikita ko kayo, hindi nagalit ang nararamdaman ko. Awa. Naawa ako sa inyo. Dahil sa pag-akyat ninyo sa tuktok, iwinaksi ninyo ang lahat ng mahalaga, ang inyong konsensya, ang inyong karangalan, at ang inyong kaluluwa. Nanalo na po ako, hindi dahil sa hatol na ibibigay ninyo ngayon,
kundi dahil sa kabila ng lahat, buo pa rin ang aking pagkatao. Pagkatapos noon, mabilis na ang naging desisyon. Si Diwa Salcedo ay idineklarang not guilty sa lahat ng kaso. Si Silas Montenegro at Lila Agustin ay agad na inaresto sa loob mismo ng courtroom para sa mga bagong kaso, perjury, syndicated estafa, at corporate sabotage, na may mga karagdagang kaso pa na isasampa. Habang kinakalagkad palabas si Silas, nagtama ang kanilang mga mata. Sa huling pagkakataon, nakita ni Diwa sa mga mata nito ang lahat, pagsisisi, galit, pagtalito. Ngunit para sa kanya, isa na lang itong estranghero. Paglabas ni Diwa sa korte, sinalubong siya ng mga flash ng kamera at mga tanong mula sa media. Ngunit hindi niya ito pinansin. Isang lugar lang ang gusto niyang puntahan. Dinala siya ni Sinag sa eskulahan ni Noel. Mula sa malayo, nakita niya ito sa playground, naglalaro sa buhangin. Mag-isa. Nolal, mahinang tawag ni Diwa. Ang kanyang puso ay sasabog, nasa pananabik at sakit. Lumingon ng bata. Sa una, may pagtataka sa kanyang mga mata na parabang nakakita ng isang multo mula sa isang malayong panaginip. Pagtatapos, unting lumaki ang kanyang mga mata sa pagkilala. Umami. Pulong ng bata. Anak, sabi ni Diwa, lumuluha. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos, tumakbo si Noel. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang kanyang maliliit na binti ay halos hindi sumasayad sa lupa. At sumalubong sa mga bisig ng kanyang ina na matagal na niyang hinihintay. Mommy, sigaw niya. Ang kanyang iyak ay bumaon sa puso ni Diwa. Umuwi ka na, Mommy. Niyakap ni Diwa ang kanyang anak ng buong higpit na parabang hindi na niya ito bibitawan pa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang kadiliman, hawak na niyang muli ang kanyang araw. Ang unang linggo ng kalayaan ni Diwa ay hindi tungkol sa yaman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa mga maliliit na bagay. Ito ay tungkol sa paggising sa umaga na hindi tunog ng bell ng bilangguan ang naririnig, kundi ang paghuni ng mga ibon sa labas ng bintana. Ito ay tungkol sa pagluto ng paboritong almusal ni Noel, pancake na may chocolate checks, at makita ang ngiti sa mukha nito. Ito ay tungkol sa paghatid sa kanya, sa eskwela. Hindi na mula sa malayo bilang isang estranghero, kundi bilang isang ina na hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang bawat sandali ay mahalaga. Ang bawat tawa ni Noel ay gamot sa kanyang mga sugat. Marami silang kailangang habulin na nawalang panahon, at sa bawat araw na lumilipas, unting bumabalik ang dating sigla sa mga mata ng bata at ang kapayapaan sa puso ni Diwa. Ngunit ang buhay sa labas ay hindi lang tungkol sa pagiging ina. Pilang si Hiraya din Sela, ang iisang tagapagmana, isang bagong mundo ang naghihintay sa kanya. Isang linggo matapos siyang makalaya, sa unang pagkakataon, ay tumuntong siya sa gusari ng Didela Corporation. Ito ay isang toreng salamin, at bakal na sumasalanin sa langit, mas malaki, at mas makapangyarihan, kaysa sa lahat ng samang aari ng mga Montenegro. Sa boardroom, ang lahat ng miyembro ng Board of Directors, mga matatandang lalaki, na sanay magpatakbo ng imperyo, ay nakatingin sa kanya ng may aalinlangan. Nakikita nila ang isang babaeng galing sa kulungan, isang pangalang bigla na lang lumitaw. Ngunit ang babaeng humarap sa kanila ay hindi na si Diwa Salcedo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad na hindi nila inaasahan. Ako po si Hiraya de Gaila, at simula ngayon, ako na po ang mamumuno sa kumpanyang ito. Sa sumunod na 2 oras, ipinakita niya ang kanyang talino,
at determinasyon. Gamit ang lahat ng itinuro sa kanya ni Sinayag at ng mga pinagkakatiwalaan ng kanyang ina, ipresenta niya ang kanyang plano para sa kumpanya. Hindi siya nagpakita ng kahinaan. Hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan. Nakita ng board hindi ang isang biktima, kundi ang isang leader. Ang dugo ni Don Ricardo de Dela ay nananalaytay sa kanya. Pagkatapos ng pulong, isa silang lumapit sa kanya at nag-alok ng kanilang buong suporta. Nakuha niya ang kanilang respeto. Abang pauwi, pagod, ngunit may pakiramdam ng tagumpay. Isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing ito kay Amihan Reyes. Kumusta? Nabalitaan ko ang tungkol sa board meeting. Congratulations! Kung hindi ka abala, gusto sana kitang imbitahan magkape. By treat. Alinlangan si Diwa. Ang puso niya ay sarado pa. Ang tiwala ay isang bagay na mahirap ibigay muli. Ngunit may bahagi sa kanya na gustong magpasalamat sa lalaking tumulong sa kanya kahit hindi niya hinihiling. Perplay siya. Sige. Saan at kailan? Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop na tinatawag na Kapayapa. Malayo ito sa ingay ng syudad. Isang lugar kung saan tila humihinto ang oras. Diwa. Hiraya, sabi ni Amihan, bahagyang paalangan kung ano ang itatawag sa kanya. Masaya akong makita ka. Diwa na lang, sagot niya, ngumiti ng bahagila. Salamat sa lahat, Ami. Hindi mo kailangang gawin yon, pero ginawa mo pa rin. Wala yon, sabi ni Amihan, umiiwas ng tingin na parang nahihiya. Matagal na kitang kilala, Diwa. Alam kong hindi mo kayang gawin ang ibinibintang nila sa'yo. Gusto ko lang makatulong. Usap sila ng matagal. Hindi tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa kaso. Usap sila tungkol sa buhay, tungkol sa kanilang mga pangarap noong kolehiyo, tungkol sa mga bagay na simple at totoo. Sa piling ni Amihan, naramdaman ni Diwa ang isang gaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Walang pagkukunwari, walang hidden agenda. Alam mo, amin ni Amihan habang naglalakad na sila palabas. Noong college pa tayo, matagal na kitang gusto. Pero torpe ako noon at masaya ka na kay Silas. Napayuko ito. Sorry, hindi ko dapat sinabi yon. Natigilan si Diwa. Tumingin siya sa lalaking kaharap niya, isang CEO, na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa sandaling iyon ay parang isang binatang nahihiyang umamin. Ami, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay malambing. Salamat sa pagiging tapat mo. Hindi ako humihingi ng kahit ano. Mabilis na sabi ni Amihan. Alam kong kailangan mo ng panahon para ayusin ang lahat. Para sa sarili mo. Para kay Noel. Ang gusto ko lang sabihin, handa akong maghintay. Kahit gaano katagal. Sa mga salitang iyon, isang bagay ang natunaw. Sa loob ng puso ni Diwa, isang maliit na piraso ng yelo na matagal nang namuuron. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Noel, may kumatok sa kanilang pinto. Isang delivery man ang may dalang isang maliit na paso ng halaman, isang batang sprout na nagsisimula palang tumubo. Mayroon itong kasamang isang maliit na card. Lahat ng bagay ay kayang tumubo muli basta may sapat na liwanag at pasensya. Aminiyakap ni Diwa ang paso. Dinala niya ito sa tabi ng bintana kung saan ito masasapyan ng sikat ng araw sa umaga. Tumingin siya sa labas, sa mga bituin sa langit, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal,
na panahon na pangiti si Diwa. Isang ngiting totoo. Isang ngiti na puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Isang taon ang lumitas. Ang pangalang Hiraya de Vela ay naging sinonimo ng lakas at talino sa mundo ng korporasyon. Mula sa isang kumpanyang pinamumunuan ng mga anino ng nakaraan, binago niya ang De Vela Corporation. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan hindi lang para padin ang kanilang yaman, kundi para tumulong. Naglunsad siya ng mga programa para sa mga single mothers at nagtayo ng isang foundation para suportahan ang mga batang ulila. Tinitiyak na walang batang mararanasan ng hirap na dinanas niya. Ang dating bahay na puno ng masasamang alaala ay ipinagbili niya. Sila ni Noel ay lumipat sa isang bagong tahanan, isang bahay na mas simple, ngunit puno ng liwanag, awa, at kapayapaan. Si Noel, na ngayon ay isang masigang 7 taong gulang, ay hindi na ang batang malungkot sa playground. Siya ay isang batang alam na mahal siya, at hindi na muling iiwanan. At si Amihan. Tinupad niya ang kanyang pangako. Nariyan siya, hindi bilang isang manliligaw na mapilit, kundi bilang isang kaibigan. Isang kasama sa panonood ng mga soccer gang ni Noel. Isang kasamang magkape sa kapayapaan. Isang balikat na masasandalan ni Diwa sa mga araw na bumibigat ang lahat. Sa loob ng isang taon, inayaan niyang maghilom ang mga sugat ni Diwa sa sarili nitong panahon. Isang hapon, habang magkasama sila, sa haldin ng bagong bahay ni Diwa, pinapanood si Noel na nagpapalipad ng saranggola. Nagsalita si Anihan. Naalala mo ba yung halaman na ibinigay ko sa'yo? Tanong niya. Ngumiti si Diwa. Ang maliit na sprout noon ay isa ng luntiang halaman na may malulusog na dahon. Oo naman. Inaalagaan ko yon. Ganyan din ang pag-ibig. Sa tingin ko, sabi ni Amihan, dahang kinuha ang kamay ni Diwa. Hindi minamadali. Hinihintay na maging handa. Hinihintay na maging matatag. Tumingin siya sa mga mata ni Diwa. Ang kanyang tingin ay puno ng sinseridad at pagmamahal na iningatan niya sa loob ng maraming taon. Diwa, Hilaya, sa tingin ko, handa na ako. At sana, handa ka na rin. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya rito, isang singsing na may simple, ngunit eleganteng diamante, ang kumislat sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi siya lumuhod. Nakaupo lang siya sa tabi niya. Bilang isang kapantay. Will you build a new garden with me? Tanong niya, ang kanyang boses ay naninginig ng bahan. Tumulo ang mga luha sa mata ni Diwa. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Wala ng sakit. Wala ng takot. Yes. Bulong niya. Yes. Anay, I will. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan. Ginanap ito sa dalampasigan sa paglubog ng araw. Kaunti lang ang mga bisita. Ang kanyang tunay na inang si Doña Isabela na umiiyak sa tuwa, si Sinag David, at ang pamilya nito, si Victoria Montenegro, na tahimik na nanonood mula sa malayo kasama si Noel, at ilang malalapit na kaibigan. Habang naglalakad si Diwa sa pasilyong buhangin patungo kay Amihan, suot ang isang simpleng puting besida, nakita niya ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na hindi ipinataw sa kanya, kundi isang hinaharap na siya mismo ang pumili at bumuo. Ang ring bearer nila ay walang iba, kundi si Noel, na may malapad na ngiti habang dala ang dalawang singsing sa isang maliit na unan. Amihan, thank you, Ilaya, sabi ni Anmik,
to be my was, my partner, and my best friend. I promise to be your solace after the long just night. Iraya, sabi naman ni Diwa, ang kanyang boses ay buo at masaya. Akiyo, amihan, to be my husband. I promise to be your cow after the strongest storm. Nang sila ay maghalika, isang malakas na palakpakan ang narinig. Ngunit ang pinakamahalagang tunog para kay Diwa ay ang sigaw ng kanyang anak, mabuhay ang bagong kasal. Pagkatapos ang seremonya, habang ang araw ay tuluyan ng lumubog sa kagatan magkahawak, kamay na naglakad ng tatlo sa dalampasigan, si Diwa, si Amihan, at si Noel. Isang buo at masayang pamilya. Tumingin si Diwa sa kalangitan na kulay, kahil at rosas. Naalala niya ang babaeng minsan ay nawalan ng lahat sa loob ng isang madilim na salda. Ang paghihiganti ay natapos na, ngunit hindi iyon ang nagbigay sa kanya ng tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ito, ang kapayapaan sa kanyang puso, ang pagmamahal ng kanyang anak, at ang pag-asa ng isang bagong umaga kasama ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala at magmahal. Ang kanyang hiraya, ang kanyang pinakamalalim na pangarap, ay sa wakas natupad na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Diwa. Isang kwentong nagpapatpunay na ang pinakamatinding unos sa buhay ay maaaring magdala sa atin sa isang mas payapang dalampasigan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo umiiwas na madapa, kundi sa kung paano tayo paulit na bumabangon. Ang kapatawaran, lalo na para sa ating sarili, at ang pagbukas muli ng puso, ang siyang tunay na susi sa isang masayang wakas na tayo mismo ang may akda. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabigyan kayo ng inspirasyon ng kwento ni Diwa. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pinagdaanan? At anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.